on election days? Actually, sir, ang pinagpupursigihan ng COMELEC na may pinropose tayong bill sa Congress, early voting for senior citizens, PWDs, and heavily pregnant women. Katulad po ng local absentee voting ng media, ng PNP, ng AFP, ng teachers at iba pa. Hanggang ngayon po kasi hindi siya kumikilo sa committee level. Talaga pong dapat isang linggo bago mag-eleksyon, nakakaboto na ang mga nakatatanda, ang mga may kapansanan. Ang tanong po, pwede bang gawin na lang ng COMELEC? Hindi po namin pwede kasi kakailanganin po ng appropriation din. Kasi siyempre, may mga teachers na magse-serve sa araw na yon ahead of the election. Yung po ang dahilan, sir, kung bakit, in the meantime, habang hinihintay namin ang batas, nag-isip ang COMELEC na hindi kami magle-legislate pero pwedeng payagan. Kaya po kami nag-5 to 7 na exclusive sa pagboto ng mga nakatatanda, mga may kapansanan at mga nagdadalang tao. Maaaring kulang yung 2 oras pero at least po exclusive sa kanila yon. Hindi namin pabobotohin kapag hindi po nakatatanda, hindi may kapansanan at saka nagdadalang tao. Para naman po kahit paano, maibsan ng konti yung mga boboto na madami na kasama yung nakatatanda, hindi sila kasabay ng mga karamihan, kahit paano, madaling araw pa yon, malamig-lamig pa ang panahon by that time at makakaboto na kaagad sila. So, yung po mangyayari doon, sir, sa halip na doon pa rin sila boboto na sa mga regular na presinto nila, hindi tataas sa mga hagdan. At the same time, bukas na rin po ng alas 5 ang EAPP at yung mga regular na presinto kung saan sila bumoboto. Sana po sa pamamagitan tulong po ninyo, ma-pressure natin ang ating pong Kongreso, maipasa yung early voting for senior citizens. Kasi po tama po kayo, 11 million ang senior citizens. Pagkatapos 800,000 ang PWDs mo. Ang IPs mo, 500,000. Pagkatapos meron ka pang persons deprived of liberty, 66,000 more or less. So isipin niyo po kung pabobotohin natin sila na mas maaga, malaki po ang mababawas sa ating pong boboto sa araw na eleksyon. For your information, sa kasalukuyan, ang ating pong botante ay 68 million. Pagdating po nitong 2025, ang projection ng COMELEC, 71 million po tayo na botante. So ganyan na po kadami ang boboto sa araw ng eleksyon na hindi naman lumalaki ang space ng ating po mga classrooms. Kaya talagang dapat mag-strategize na may makakaboto na mas maaga. Yan po ang mga seniors. Kaya po kami nagbe-venture din sa internet voting. Alam nyo, pagka po naging successful, talagang credible at talagang sobrang secure ang internet voting, bakit nga ba hindi natin kayang gamitin ng internet voting sa mga nakatatanda, sa mga may kapansanan, sa mga darating na panahon, pero hindi pa ngayon. Dapat po muna sa mga kababayan natin abroad. So again, sana makaboto na mas maaga sa pamamagitan ng batas ang ating mga nakatatanda. Chairman, singit ko lang because next year, May ang election. The heat we're suffering now, na pag-uusapan na ba kung gaano kainit ang election next year? Tama po. Ang problem po natin, yung init, ibang klaseng init po yon. Pero yung init talaga po. Alam niyo po ang problem natin, yung pong ating machine, na-test na po yan ng DOST. Sa kahit na pinakamainit na panahon, kinaya po niya, nag-certify po ang DOST. Kahit nga po dun sa weather, papasukin ng tubig ang mga ballot boxes, na-test na rin po yan. Yung po sa init, ang problem po natin, ito po, ang mga presinto, hindi naman lahat, ang limit ay 1,000 voters per precinct. Kasi sa kulang na pondo, pagka kasi mas madaming presinto, mas madaming makina, mas madaming teachers na magseserve, mas malaking gastos. Alam niyo po, para po sa kaalaman nila, to conduct a national and local election, you will be needing at least yung election proper, 19 billion pesos. Ang preparatory, almost 22 billion pesos. Ano po ang pinakamalaking component? Pinakamalaking component, 60% honoraria ng teachers. Kasi po, ang kailangan namin teachers almost 1 million para sa susunod na halalan. Na, for information, advance ko na rin po sasabihin, the COMELEC, pag pinaglaban namin sa DBM kahapon, na dapat magdagdag ng additional 2,000 pesos across the board sa lahat ng teachers. Kasi nga magse-serve sila mula alas 5 na madaling araw eh. Pagkatapos wala man lang tayo dadagdag, tapos wala pang tax exemption. So sabi namin, ipaglalaban namin at all cost yan, yung across the board na yan sa lahat ng teachers. Kasi kaawa-awa naman sila. So yung sa init po, kasama po talaga yon. At ang problem po natin, at any given time, mga 10 botante
ang dapat makakaboto. Pero sa 10 botante, yung kalimitan pa nga po, sira yung mga electric fan ng mga sa mga classroom. So, yan po ay sa amin, challenge po yan. But definitely, gagawa po kami ng mga paraan para lang maibsan. Siguro po, we will utilize other buildings such as public schools, yung hindi elementary school, other public school katulad ng high schools.